Nagkakagulo ngayon sa loob mismo ng Iran. Hinggil ito sa pagtatapos ng ceasefire ng Amerika at ng Iran bukas April 22, 2026 ng gabi, oras ng Washington. Pinopuwersa ng mga oposisyon ng Iran na kinakailangan ng Iran na humarap sa gagawing pag-uusap ng Amerika at Iran sa Pakistan. Ang tanong, palalawigin kaya ng United States of America ang ceasefire na ito? Simula na kaya ito ng pagtatapos ng giyera o ito kaya senyales ng isa pang mas matinding digmaan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 21, 2026 at bukas April 22, 2026 ng gabi, oras ng Washington ay magtatapos na ang 2 weeks na ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Malaking kaguluhan ngayon ang nangyayari sa loob mismo ng Iran at ito ay hindi sa pagitan ng Amerika at ng Iran kundi ito ay sa pagitan mismo ng mga Iranians. Talagang hindi mawawala na kahit saang bansa ay merong mga oposisyon. Ngayon, ang mga oposisyon ng Iran ay pinupuwersa at pinapanawagan na ang gobyerno ni Ayatollah Mojtaba Khamenei kinakailangang humarap ito sa pag-uusap na gagawin sa Pakistan ngayong araw na ito. Pero dati nang iginigiit ng Iran na hindi sila dadalo sa pag-uusap. Wala ding negosasyon na mangyayari. At ang kanilang kondisyon ay simple lang. Tanggalin lamang daw ng Amerika ang tinatawag na blockade sa Strait of Hormuz at sa mga daungan ng Iran. Ang request na ito ng Iran ay isang napakaliwanag na talagang nahihirapan sila sa ginagawa ng Amerika sa Strait of Hormuz. Pero ayon kay President Donald Trump, mananatili ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz at sa mga daungan ng Iran hanggang sa makamit ang peace. Sa makatwid, imposibleng magkaroon ng negosasyon dahil ang hinihingi ng Iran hindi naman ibibigay ng Amerika. Ayon kay President Donald Trump, hindi sila magpapa-blackmail sa Iran. Ang tinutukoy ni US President Donald Trump ay ang kanilang blockade. Ayon kay President Donald Trump na kahit ano ang mangyari ay hindi nila tatanggalin ang kanilang blockade. Itinuturing ni US President Donald Trump na ang kanilang blockade ay isang napaka-successful na strategy upang bumigay ang Iran. At mapapansin ito dahil yan ang nire-request ngayon ng Iran. At maliban pa riyan mga kaibigan, napakarami ng sanctions ang Iran mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, nadagdagan ito sa pamamagitan ng pagharang ng mga barko ng Iran at yan ay mismong sa loob ng Persian Gulf. Malaking epekto ito sa Iran dahil sa halip na merong mga pumasok na mga barko upang tulungan ng Iran ay hindi ito mangyayari sapagat hinaharang na ito ng United States of America. Napaulat na maging ang China magpapadala sana ito ng tulong sa Iran pero wala itong nagawa. Bumalik na lang ito sa kanilang ruta dahil hindi sila pinahintulutan ng Amerika. At isa pa, maging ang isang alyado ng Iran na Russia nagpadala rin ng tulong. Hindi ito gumamit ng barko, hindi rin gumamit ng mga eroplano dahil kung barko ay siguradong haharangin ito ng United States of America at kung eroplano naman, madali itong madetect ng mga aircraft carrier ng Amerika. Ang ginamit ng Russia upang tumulong ay submarine pero hindi pa rin ito nakalusot. Na-detect ito ng radar system ng mga aircraft carrier ng Amerika. Na-detect din ito ng fighter jets ng Israel. Kaya naman, agad na pinalibutan ito ng fighter jets ng Israel at ng Amerika at pinadalhan ng mensahe na kung hindi sila babalik sa kanilang pinanggalingan ay gagawa ng military action ang Amerika at Israel. Mabuti na lang ay sumunod ang Russia
at wala nang nangyaring putukan. Ang punto riyan mga kaibigan ay talagang napakalaking dagok para sa Iran ang blockade ng Amerika at ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni US President Donald Trump na ang paraan na ginagamit ng Iran ngayon ay isa lamang pamba-blackmail. Gusto lamang nilang tanggalin ang kanilang blockade sapagkat ito ay talagang epektibo. Pero hinding-hindi ito aalisin ni US President Donald Trump. Ngayon, sa patapos na ceasefire ng Amerika at Iran bukas at ngayon, April 21, nakatakda sana na mag-uusap ang kampo ng Amerika at ng Iran sa Pakistan. Ang Pakistan ay naghahanda na. Pero ayon kay President Donald Trump, kahit na sinabi na ng Iran na hindi sila dadalo sa naturang pag-uusap, ay tumungo pa rin mismo ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance upang magkaharap nga sila. Nangangahulugan ito na talagang seryoso ang United States of America sa tinatawag na ceasefire. Pero ang tanong, palalawigin kaya ng Amerika ang ceasefire na ito? Ang sagot ay gustong-gusto nila, pero ang sitwasyon ay ayaw naman. Ayon sa ulat ng CNN, sinabi ni US President Donald Trump na ang extension ng ceasefire sa Iran ay highly unlikely. Ayan, napakaliwanag ng ulat. Kung ganon mga kaibigan, isang napakalaking balita ang inaabangan ng mga reporters at iba't ibang news agencies sa iba't ibang bahagi ng mundo kung ano ang mangyayari bukas. Lalo na't nagbanta ang Iran na maghihiganti sila sa United States of America. Tinutukoy ng Iran ang kanilang cargo ship na kung saan kinuha ito mismo ng United States of America at kasalukuyang nasa kamay ito ng US Treasury. Ayon sa United States of America na ang naturang barko ng Iran ay matagal nang merong violation. Maraming mga sanctions ang ipinataw sa barko pero malaya pa rin itong naglalayag. Pero sa pagkakataong ito, hindi nito pinalampas ng Amerika at hinarang ito. Dahilan kung bakit galit na galit ang Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ano ang inyong opinyon? Karapat-dapat lang ba na ipagpatuloy ang gera o dapat talaga na magkaroon na ng ceasefire? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari hindi lang sa loob ng ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.